Kauban na mayong adlaw o welcome na usab sa atong sinimanang programa dinhi sa atong inyong konseho karon. Din ato ang makauban ang mga sakop or miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpadangat sa ilahang mga gipanikamutan, mga ordinansa ug ban pa mga programa alang sa kayuhan sa kinatibuk ang katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Una-una dahil sa tanan kini si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o naman sa pagpangulo sab sa tuang City Information Officer Miss Ivy S. Guanteros. Ako na ikingon kaganina, labihan ka-interesting usab ang ato ang pagkailisgutanan karon sanglit makauban gid nato personal karong adlaw ang ato ang Assistant Majority Leader at the same time Chairman usab sa Committee on Social Services Kagawad Girly Balaba. Kagawad, welcome back sa atong programang inyong konseho karon og imong pagpanibaya ngadto sa atong mga kaigsuonan. Yes, maayong adlaw kaninyong tanan, maayong adlaw George, maayong adlaw sa tibuok katawhan sa Cagayan de Oro City. That's right. Ikaduhang higayon nato karon no nga makauban si Kagawad Girly. Right, kini na ikaduhang round na usab sa ato mga miyembro sa City 20th City Council. Kung kaniadto sa nakalabay nato nga pagikauban kang Kagawad Girly ubay-ubay tag medyo wala mahisgot dito usab sa ato ang time constraint, but karon ato mapadayon ug atong mapangumusta usab ang iyahang paningkamutan uban usab ang mga kaubanan sa 20th City Council. Unang-una sa tanan na musulod na ang third quarter sa tuig 2023 Kagawad unya. Kay balutang kining third quarter dapit diri pod murag busy gyud kayo ang mga konseyon no. Sanglit diri pagatugyon usab ang ato ang annual budget dinhi sa ato ang Dakbayan. So far kumusta inyong pagpangandam alang usab nini Kagawad? Yes, ato anang giaprubahan no ang annual investment program sa or develop annual investment plan sa ato ang Dakbayan kadtong Lunes no. Ato anang giaprubahan ng 11 billion. Actually, to be specific, 11.834 million and 590,017 pesos na budget for our AIP. Kauban na diri ang mga natay sa general services, public services sector, sa social development services sector, and the economic development services sector, which total to 834,590,017 pesos, billion pesos. So approved na siya sa City Council katong amo ang niaging session katong September 25. And of course kini nunod ni kini sa gisubmit usab nga EIP gikan sa executive branch gikan sa ato ang halangdong mayor nga mao ni mga pagapunduhan alang kini sa calendar year 2024. Yes. Unya kini inyohan ni pagatukion gihapon na Kagawad for the remaining days until pagsulod sa calendar year 2024. Muagi pa ni siya og deliberation sa City Council and by next month, by October, pagasugdan na gyud ang kining pag-deliberate no by every offices magud ni pag deliberation. So by October ang committee as a whole ang magtukian which but will be presided over by our chairperson on finance and appropriations. Nya bi mo na nga busy kay sila kay kinahanglan ni nato ni ma-approve sa atong 20th City Council before mosulod ang January 1 no. Aron usab mapatuman ang ato ang budget nga mukabat sa 11 billion no alang sa mga programa nato sa sunod tuig. So daghan usab kayong salamat no sa tuang 20th City Council sa pagsuporta usab sa mga programa ni Mayor Clarix Oy no with the kining budgeting nato karon nga daghan tag angay nga ma-excite ani Kagawad with all the proposed projects of Mayor Clarix nga gisuportahan gid sa atong 20th City Council. And so much for that Kagawad no disugta sa unhan usab sa nakalabay nga mga semana I think ikaw aktibo kayo nga mi participate alang usab sa gipahigayon nga seminar sa DILG kabahin kini sa mga refreshment course as a quasi judicial body usab nga usab sa mga tahas sa 20th City Council. Can you tell us more about this Kagawad? Yes, so daghan ko natun-an ani no ang Cagayan de Oro City
usa sa mga participating cities aning seminar. So through Zoom lang ang Cagayan de Oro City kaya ang face-to-face ang on-site na participants gikan sa munisipyo sa Damulag, Bukidnon. Bukidnon. So daghan ta natun-an no sa 3-day na seminar nila kay naamang di ay mga functions ang city council, ang council. Yes. It could be a city council, a municipal council, or provincial Board boards. members. Yes. Kaya naatay legislative, no, mga tagahimo og balaod. Yes. Naapotay regulatory, mo ni sila ang atong Oversee. function is yung pag-regulate sa Yes. mga kining franchises sa mga Okay, establishments, yes. na ginana, o Transportation. pag-regulate sa mga kinila yung mga franchises, kining rental sa mga ng mga butang. Tapos naputay appropriation sama-sama budget, Yes. no, ato ng function sa council ug isa ang quasi-judicial function. So kining quasi-judicial function mao ni ang gitaha sa DILG sa konseho, no, sa sanggunian. Sanggunian ingon ang DILG nga dili na siya city council, Council, no? sanggunian panglungsod Yes. para sa city council o sangguniang pang lalawigan for the province. o Yes. sangguniang pang Bayan for the municipalities. Yeah. So ang naatay kining ato diri is administrative. So mga elective officials na naay mga reklamo batok sa ilaha, yes. no, pwede di ay idangat sa ang dungog ana ang mao ang sanggunian. Yes. Yes, they have that power to sanction, no? Administrative. So ang administrative meaning pwede siya masuspend or pwede siya reprimand sa sanggunian. So muna itong tun-an ana nga seminar. So dako ang pasalamat sa DILG nga nakatambong ko sa maong seminar. That's right, kagawad, no, kay labihan pod ka importante, no, nga masabtan pod sa ato ang mga katawhan, no, kabahin sa inyong mga tahas, inyong mga rules din ha sa 20th City Council, kay lagi dili lamang gud sila modungog lang or mo tackle lang og kining mga ordinances nga atong ipatuman dinhi sa atong dakbayan, but kini napod sila igahom under sa local government code nga moact as sa ingon pa ni kagawad ko as judicial body nga mo'y modungog sa mga reklamo sa for example sa atong mga barangay council, barangay officials, no, nga aron usab nga patas usab ang ilahang pagdungogan hawgon sa ilahang mga powers and unsa ilahang mga function with that. Yes, so. And isa po no, the role of being an elected official, no, naatay duties and responsibilities nga angay gyud nato siya na mapatuman, no, because of that responsibility, and kita mismo, no, isip usa ka elected official nagpapili, no, sa katawhan, di nato na ikalimtan nga naatay mga obligasyon o accountability, and that is ang katong trust, no, okay, gi-elect ka man, no, gitagaan ka og mandate sa katawhan, kanang trust nagikan sa public sa katawhan, ato ng ampingan, no, isip elected officials. So mosad na siya akong pahinumdum para sa ato mga barangay officials nga dili man ta gusto na naay magreklamo, no, batok kanila, o di po ta gusto nga naay masuspend kay unsa nang man tanog kitang tanan trabahante lang ta sa ato ang dakbayan, trabahante ta labi na gyud sa katawhan. So mao na siya, no, let's just not forget our duties and responsibilities, and most especially let us not forget na ang trust, no, the public trust na gihatag ka nato.
That's right. No niya mo na nga kini labi na nga umaabotay ang barangay election kagawad. Yeah, No, labi na oo. itong mga first timer nga nga lumatngon kita kay na ay naglantaw na to labi na to mga gisakupan kay mao man gini kasagaran mo reklamo pod no kung ugaling adunay mga kalapasan nga inyo nabuhat mo na nga importante kay nga tuwa ng ampingan kay gibutang ta dira sa posisyon kay naa gyud ang tuwan 20th City Council kung ugaling adunay gyud mo reklamo basta pagka-reklamo na gina sila mo kuha na sila as judge, no? Ang ilahang role as judge, as a quasi-judicial body. And so much for that, kagawad, no? Again, for gikan sa DILG na nga kini ang program nga imong gitambungan aktibo kaayo. And of course, usasab ni sa atong imuhang gipanigamutan kagawad, no? Gisuportaan usab isip chairman sa Committee on Social Services ang kini nga Balik Probinsya Bagong Pag-asa program didto sa kauluhan niya ato ning i-adaptar usab dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Can you tell us more about this program usab kagawad? Yes, kini mga Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. I think this started during the pandemic, Yes. no? Kay tungod sa mulagi ang pag-quarantine, di nato i-decongest sa ato Yes. ang national government, ang kauluhan kay daghan kaayo para dili mga takdan ang mga tao. So Yes. they encourage na katong mga taga-probinsya uli na lang sa kadali. So pero karon murag patuman ni siya no patuman gyud og gihimo na siyang mainstream program sa ato ang DSWD. So natay memorandum of agreement nagihimo but between with the Department of Social and Welfare and Development para kining mga ato mga kaigsuunan nga gusto mo uli dari sa ato ang dakbayan no matagaan pud og kini bitang opportunities for employment. Yes. So mo ning Balik Probinsya Bagong Pag-asa. So dawato nato sila and then we give them kini mga job opportunities pud na or livelihood programs nga aron pud na maka-sustain pud sa ilahang pamilya. So I think this is the ang gist no. Yes, what's the programa. program no? And dako kining tabang gagawad labi na katong kay digyud sa yon no ang mamimuyo dito sa layong dapit unya lisod ang pagpangitag trabaho niya maglisod na usab sila uli dinhi tungod usab sa ilahang kalisod dito sa ilang nahimutangan nga dako kayo nga tabang kini ang pag-launch nato o pagsuporta usab nato sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program sa national government in gani sa gikaingon pa ning kagawad dugay ning gipatuman dito sa kauluhan pag decongest sa Metro Manila no and paghatag og opportunities usab nga makapanginabuhi sila silang yuta jud nga natawhan through Executive Order number 114 series of 2020 no 2020 pa ni siya nga executive order nga gipatuman in the mid of kining sa pandemic no so mo na nga nakita sa atong national government ang kayuhan usab sa nasangpit nga programa ning ka-craft pud ta dinhi sa atong dakbayan og usa ka memorandum of agreement tali sa local government unit and of course sa DSWD so importante usab kay ni og dakong tabang sa ato ang mga excited pud ta ni kagawad no Ay gusto ba ulion? Kaya kini ang dakong tabang no and lagi natay mga kapamilya niya no nga makapauli na gyud dinhi sa ato ang dakbayan. And aside from that no say gipaningkamot na nato sa chairman sa Committee on Social Services og si kagawad di gini kalimod nga dako kayang suporta labi na sa atong mga kaigsuonan sa LGBT og ingon man sa ato ang gender equality in general no gani usa ka sa sponsor gayud kagawad sa kining anti-discrimination ordinance nya baguhay lamang gi-open usab nato ang kining how inequality looks like photo exhibit dito sa public market. So can you tell us more sa imong experience kagawad? Ako lang iyan no i-emphasize nga sponsor ko sa anti-discrimination ordinance kay natay gimugna na technical working group no sila gid ang ni craft ani nga ordinansa so di na to the credit goes to the technical working group na gipanguluhan ni attorney Tontoneri and attorney JP Santos from the Oro Youth
no sa katong niagi na previous administration. So Yes. kining how inequality looks like, kini siya under ni siya karon sa gender and development, no? Yes, God. Na gipanguluhan usab ni Ma'am Sheila Lumbatan. Siya ang chairperson sa GAD ug ang kining nag-lead aning how inequality looks like si Remy, no? Labiano. Labiano, yes. So I was invited for ikaduhang nga higayon na mo storya dito sa kining ilahang photo exhibit. Yes. So how inequality looks like, sama sa ako ang yung ginaingon pirmi no sa kining maong activity nga in reality wala man gitaw nga di man kita parehas. Yes. Di man kita, we were not born equal man gyud. Yes. So ang ato lang diha is respeto lang no sa ato ang isig ka kini mga isig ka sa no, with each other, no, respect for each other, no, respect each other's beliefs, no, respect his faith, no, respect na his kaning edad, respeto sa iyahang estado sa kinabuhi, mapobre ka man o madato, adiha ang ato ang inequality, pero there is equality when there is respect. Yes. No? So kinisang labi na gyud sa kining gender preference. So sama sa kong ginaingon nga kining famous quotation ni Voltaire na philosopher na niyon siyang I may not disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. So sa ako sang ipalapdan ang maong iyahang ini famous line, no, I will modify it further. Sa ako I may not disapprove with what you say, I may not disapprove with what you do or what you prefer, but I will defend to the death your right to say it, your right to do it, and your right to be who you are. Yeah. So muna siya ako ang sa how inequality looks like. Kaya sa no bisan pa man nga naa natay anti-discrimination ordinance na atay mga kaigsuunan gyud nga they still feel na they are being discriminated. No kay mo lagi na kay tungod kay inani siya, so na parang ma-discriminate siya, pero ang ato lang diha is to kining assure ang ato ang publiko nga ato ang gobyerno no, ato ang gobyerno nagaprotektar gayud sa ato ang katungod. Yes. Sa everybody's right. So kung naamoy mga reklamo naa diha ang GAD. So kung naamay mingon mo na discriminate mo, I think that the Gender and Development Office will kini mo dawat sa mao reklamo, and probably na naa sila mahimo na mga That's right. And of course, swerte kita diri sa Cagayan de Oro, no? Tanglit nahatagan gyud og ordinansa ang kining anti-discrimination ordinance kay gali ang uban nga mga LGUs and even the national, no, are still kanang fighting for this, no, and din sa atuan is na-establish nato, and of course ana ato ang anti-discrimination ordinance, and ato ang God diri sa ato ang dakbayan kagawad, especially din sa ato ang LGU, grabe ka aktibo, no. So nga very inclusive actually ang Cagayan de Oro when it comes to genders, and of course ato na makita din sa ato ang nagkalain-lain nga mga opisina. And dako kay itong pasalamat usab sa suporta, especially sa imuhang suporta kagawad, kay murag nakahatag na siya og kusog usab sa atong kaigsunan to
to really kini nga pagpagawa sa ilang kaugalingon, no, kay naay mga public figures like you nga nagasuporta usab with our LGBT, and of course ang kining sa ato ang mga kaigsuonan. So daghan kayong salamat for your support for that kagawad, no. And aside from that, dugang gisuportahan usab ni kagawad, no, sa nakalabay nga mga semana usab nakigapulo, nakimit gid kini siya sa ato ang taga CSWD. And kabahin usab kini sa pag-craft o ingon man ang paghimo sa guidelines of implementation alang usab sa ato ang 4Ps, no. So pwede na mo ni may bawaan unsa ning panagtagbo kagawad. Kining Pantawid Pamilyang Program or the 4Ps, no. Programa ni siya sa gobyerno aron nga makatabang alang sa atong mga kaigsuonan nga mga kabus nga ang ilang mga anak maka-eskwela. Yes. No? And of assistance pud ni para sa mga health needs sa ato ang mga kaigsuonan. So namugna ni siya ang 4Ps katong 2010 or 20 years ago. Yes. So naay guidelines ni siya, George, no, na ang 4Ps program mahuman ni siya kung ang imuhang anak ni graduate na, niabot na og 18 years old, Yes. ni graduate na sa high school, o kanang i-assess pa gud na siya sa mga social workers nga kung naanapod mo independently na pud mo nga makasustain Yes. sa inyuhang mga needs sa inyuhang pamilya. So after how many years na nanatay kinahanglan, di man kinahanglan, pero nanatay mga kaigsuonan na mga angay na mo graduate, no, sa 4Ps aron nga ma-cater na pod ang uban nga nanginahanglan na pod. Okay, by this time, so after like 7 or 10 years, 7 to 10 years na magud ni ang 4Ps for each family. Yes. So nagdagan na ang ni-graduate or kini bang kandidato na para mo graduate. So pag ingon ka mo graduate, mo exit na sila dito sa 4Ps program. Yes. So natay mga nadungga, di ba, mabasa nga nay mga 4Ps nga supak, no? Dili mo sugot. Sugot nga mo graduate sila. Graduate. So mo ning ang murag siguro ang DSWD, no, nang nagngita gyud og assurance from the city, from the LGUs, Yes. nga kini mga 4Ps na mo graduate, tagaan jud ni sila og kini bang aftercare program, Yes. baga aftercare nga kung aron nga maingganyo pod sila, no, nga pag human nila og wala na sila na delist na sila sa 4Ps program sa DSWD, ang LGU na karon ang muatiman sa ilaha og di man muatiman mo gabay ba, mo guide sa ilaha. Aron pod nga dili sad nga makuratan na kay imagine that na for how many years gadawat sila monthly, gadawat no? mo og kanang assistance, no? Yeah. So after wala na. Pero by this time we hope na katong mga mobitaw ning ginaingon nga empowerment. Yes. No? Importante kay kagawad. This is empowerment na kinahanglan nga ako sa ako no, personally, nga kinahanglan na kita sad maningkamot nga we can kaning support no our family that human naman tagitabangan sa gobyerno. So it is high time na kita na puy mutabang sa gobyerno. Yes. So but bisa pa man ana naay guidelines na gipapangita ang DSWD, no. So kini siya tukion pa ni sa amo ang komitiba no, sa social services kay aron nga mahanay gyud ang mga guidelines, no, what are the ways nga atong pwede na mahimo alang sa atong mga graduate na ng mga 4Ps na pamilya. So wala patay mga guidelines na nahimo kay amo pa ni siyang tukion sa komitiba. Yes, unya taas-taas ni nga tukiunon kagawad. Yes, so eksama ng livelihood projects, Yes, no? oo. Livelihood projects o kining mga job opportunities. O katong mga high school graduates na mga kabatan-una nato na
apil ito sa Yes, itong 4-piece program. Mm. Naman tayo mga ako nagpasalamat ko nga ato ang dakbayan no kay ga-cater sa taog mga scholarship Yes. college Mm. no pwede pud sila diha mo avail na. So isa na sa atong siguruduhon nga katong mga ni-exit na mga pamilya naani sila like gusto nila mo college pa ilang anak naatay scholarship sa city government and I hope na i-open na siya sa ilaha pod natay mga livelihood projects para sa ilaha no different natay mga different offices na rin nga gahatag og livelihood projects og natay pod peso na very active na muhatag pod og job employment no. That's right. I-facilitate ang ilahang job employment. So kining atong 4-piece mao gini sa ingon pa ni kagawad no nga even importante kay dili pwedeng sa tanan na lang panahon nga magsaligta ni 4-piece. We should be self-reliant usab nga mobarog ta sa atong sa tagsa ka mga pamilya niya. Katon tabangan na for more than 8 years na no. So siguro naman po ikuan kagawa there are some families who are kanang beneficiaries usab sa scholarship program from DSWD katong mga 4-piece beneficiaries. So it's nanatos lay mga anak siguro nga nakalampos na nakatapos na so mo siguro ang time nga mo-exit na pod kay to give chance sa bagong mga pamilya nga mamahimong beneficiary na usab sa 4-piece no. Yes. Kay importante kay nga mo ripple effect man gud ni siya kagawad no. So mo na nga sagdi lang kay with leadership of Kagawad Girly no ilabi na katong sa kining aftercare katong mga medyo gaduha pa karon nga mo di gyud mo insist gyud nga kinahanglan pa nila 4-piece naman tay mga programs nga i-craft pod within our makaya sa ato ang local government maybe dili ngon ana nga magdawat kagawad og monthly assistance but more of empowering gyud ang atong long-term effect atong plano ani. Actually nanatay mga pamilya no na ni-exit na 2 years ago during the pandemic na natay mga I think mga 27 families no tsada ilahang tsada ilahang story no makahilak pod kay nagpasalamat sila sa government no na labi na sa DSWD nga natabangan sila og maayo na ang ilang kahintang actually na sila own business okay. So inana no kapanalaminan sa atong mga kaigsuonan niya kining sa ingon pa ni kagawad no nga ma-empower lagi nga mabarog gyud sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon alang sa inyohang mga pamilya kay dili pwedeng sa taong panahon magsaligta sa gobyerno. But speaking of assistance kagawad kini kay murag duol gid kini sa imong kasing-kasing kay ikaw gyud ang usa gyud pod sa naning kamot niini nga mapunduhan mahatagan og programa kining assistance nato alang sa mga indigent PWDs. Can you tell us more ani kagawad kay excited kay ani? Mo ni siya tong sa socialized pension. Yes. Yeah, oo. Ato na no naaprubahan ang socialized pension alang sa atong mga indigent na mga PWDs. Indigent na kini mo ni mga nabilong sa low income family household. So naanatay na kay nadugay ni siya actually George kay ni abtan ta og COVID. Yes. Og ako among good gusto nako nga pag craft og isa ka balaod na naagyud na siya based sa mga datos. Yes. No? Importante kay kagawad yes. to support. Kaya di mo ta pwede nga maingon nga aton ni butagaan og 10 million para sa PWD. Wala ka kabalo kung pila day ang mga PWDs. Yes. So mo to siya gisiguro gyud nato tong naatay mga data from DSWD, natay data from our CBMS, no? Ang atong community-based monitoring system, natay figures pod or sa gikan sa CSWD sa local, naaputan nangayo pud ta sa from PSA, no? And nangayo pud ta sa isa ka opisina. Mawala sa PSA naman siguro kay mo magud na sila ang sa census. Yes, census. No? Census of population ng PSA. Oo, di ba no? So ato nang gi-collate no gi-isa para mabaw-an gyud nato nga pila ka buok PWDs na indigent na kay dili tanan PWDs
mga pobre, Yes. napoy mga dato. Mm. So pasensya na lang sad pud to sa naikaya. Kay Yeah. unahon gyud nato sad pud gyud ni ang we give more to those who have less. Yes. Mo man gyud na ang gobyerno no. Mm. Let's give more to those who have less. So nanatano na-aprubahan na siya sa City Council and then lakip na siya sa Okay. AIP. I think na sa nga siya sa under sa PDAW office of Yes, CSWD. Mo na ni siya ang socialized pension para sa ato mga indigent PWD sa makadawat og 500 monthly allowance na sama sa ginadawat sa mga senior citizens. So wala na nato na appeal or gi-appeal ang mga PWDs na 60 years old above. Yes, kay sa senior citizen. Okay, yes. na naman sila ginadawat nga social pension from DSWD hapon na per same amount lang sa ang ilahang madawat. So maayo kay nga balita no kay lagi labi na kini nga ato ang mga PWDs nga labi na ginahanglan usab labi na katong adunay mga maintenance sa kagawad Yeah, no oo, nga unya lisod gid ni katong maglisod og pang-empleo do inclusive naman ta dinhi sa Cagayan de Oro but there are some pa gyud nga labi na katong mga PWDs nga not able to work gyud no nga mao na nga importante kay nga kining 500 pesos may na ni pang ilahang pangpalit gamit sa balay pang ilahang maintenance pagkaon so importante kay kagawad no Na ako'y isa gani ka amigo no 5 years old siya. Hindi naman I don't know if you gusto pa ninyo ni mabaw yes go ahead. Dunggan nga na siya 5 years old siya. And yet ura siya infant. Oo. No, ana muna akong gusto na matabangan aning socialized pension kay nanginahanglan siya kay di man siya pwede makaon. Yes. So kinahanglan siya og kanang iyaha lang is yung gatas. And every month dako gyud ang ilahang magasto sa gatas para sa yes. bata. So mo kadto di man ako gusto i-announce pero mo kadto. Na nag-pledge lang ko sa pamilya na ako na mo I'll take care of the sa gatas sa bata para lang ano lang kay okay dili ko ganahan sige mo suroy-suroy yung daladala mo gud niya ang bata. Yes. Daladalahon niya ang bata ba kung ano nga man ang ano si inyong imong dadon kay luoy ba kay niwang siya na ko picture fragile kay lang tawon na ko picture to na picture kining luoy kayo o fragile kayo say katong panahon ba to nagaulan so akong giignan ang iya pag yung ang atiman sa iyang auntie kay murag iyang mama naasa na rehabilitate o iyang papa wala gi-abandon siya sa ilang papa. So moto siya no sige na ko yung ayaw pag sige og kanang lakaw-lakaw na bit ni mo anak na mo magid na ang ilahang ano kay para makitaan gid nga ano. So naluoy taon ko. So moto nga nag-pledge ko at say ako na lang I take care of the milk sa bata. Para kung ano na padili na siya maglisod. Bitaw. So moto muna siya ang ako ang gusto nga isa sa mga rason nga na ako gyud giduso ning monthly allowance nga socialized pension para sa ato mga indigent PWDs. Labi na gyud tong mga bata nga. Yes. You'll know na dili na gyud na kanang bitong ilang development is stunted na. Yes. Dili na gyud nga das dependent na gyud kaayo nga you know nga di na gani maka-eskwela tungod sa iyahang kondisyon. Yes. So mo na siya ang ato ang isa sa mga reason nga na motivate or na inspire ta na to give to this kining mapatuman gyud ni socialized pension para sa atong mga PWDs. Bitaw. No, yung nana nga kay namatay mga PWDs po nga pwede pa man. Yes. Oo, naman. Yes, no? naman. Maski pobre pero makatrabaho pa man. So, Yeah. lang siguro lang po nato from sa mga ilahang mga economic and job opportunities na open po para sa ilaha. Pero at kinig yung mga bata na
na yung mga sakit nga Labing nang inahanglan gyud kagawad, no? And yes, di, yes. dili ba yan, no? Kay mahal bang gatas? Yes, mahal. Anya, inana. Pero na, Aside from gatas kagawad, there are some nga na napag-maintenance. say mga ano, lagi, pero, mo lagi, Yes. No, with this nga kuan kagawad, with this kining ato ang move nga atong gibuhat alang sa paghataw og 500 pesos do. Maingon ta nga gamay siya, gamay siya but kun dako na kay siyang tabang sa ilahang kagawad. No, kita makaingon nga siguro kasi ilabi na karong panahon na gamay siya pero at least kinsa may mohatag mo 500 a month nga makadugang din mo sa unsay panginahanglanon mo with ilabi na sa to ang mga PWDs, no. And with this basin di ay puhon kagawad nga nasugdan nato sa ato ang local government unit, basin di ang national government aduna po'y palabang with this, no. so, ano na gyud, no, na mahimutang murag ilahang kani bitong ilan Sumbanan, murang may yung kana example, no, nga nakaya gali sa LGU pa lang, no, basin di ay makahimo usab og programa atong national with this. And of course siguro sa mga mosunod nga mga katuigan sa ato ilabi na sa padayon nato nga pag-uswag padayon nato nga progress dinhi sa Cagayan de Oro, basin 500 kagawad madungagan din in the next few years, no, dako kay tabang usab. So no one is left behind gid kay with our program, with our social program sa kagawad, no, sa imong gipagpaning kamot usab. And of course aside gining mga tabang ug ato mga PWD sa ikaw sab nangunay ug ngun man mi-assist guide kagawad with in partnership with the Tibo Foundation dito sa Davao City. Natay pipila ka mga kaigsunan usab nga naprihan sa kining Cliff Pallet kagawad. Yeah, kini mga naay mga deformities, no, kini mga cleft palate ng mga kaning hair lip, no, tapos napoy sa kamot, no, okay. kini sa tiil na medyo na ang Tibo Foundation na based na siya sa Davao City. So yani dere aron nga mangita kay siguro sa Davao humanan nila. Yes, no? So nangita sila ang Cagayan de Oro City ilang first or city outside of Davao nga ilahang gitagaan og kini bitawng mga beneficiaries sa ilahang foundation. So katong 2 months ago, 3 months ago, ni sa dali aron mag-screening. Okay. So naay mga bata nato na pila hato ka buok mga more than 100 siguro ang nitambong aron for the screening. Yeah, for the screening kay dili man sa tanan ilaha po makater. So ilang gipili to na ano nga mga bata. And tanan to, no, maano ka na makahilak ta na yes kay naay kanang mga bata nga because of their deformities, no, ano ang ilahang confidence. Yes. And kining Tibo Foundation, no, dako atong pasalamat kay ma-boost, no, ang ilahang confidence kung maayo nila ang katong mga deformities. So recently lang, no, nakadungog ko nga naanay ni balik from Cagayan de Oro, from Davao City. Successful ang operation. Wala lang po kabalo, no, wala ko na-update, wala sad po na ko nakapangayo sa CSWD kung pila to kabuk bata ang napadala sa ato ang city government. Kaya ang city government man ang shoulder sa transport, pero ang accommodation ang foundation na yes. Ang katulang pa ato dito sa Davao og pabalik. So wala ko kabalo kung pila ka buok gyud ang na tagaan adto or na nag-qualify sa maong katong ilahang program o pila na sad ang nakabalik. Pero naay nakauli na daw, yes, no, after 3 days of operation. And ingon sa papa na okay daw. So mo ni siya, no, kini bitaw maka ano gani sa imuhang kaning faith in humanity, no? Yes. No? Napagyud ma-restore ang imong faith sa humanity kay naay mga tawo nga naagi mga generous nga
hearts nga mutabang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. So labi na gyud kini mga nabilong bitaw no sa marginalized sector, sectors, PWDs, kining atong mga senior citizens, sa mga women, LGBT, o mga IPs. Itaw niya. Once again, thank you kayo ha sa atong Tibo Foundation and of course atong local government unit of Cagayan de Oro City sa pagsuporta usab sa mga programa. Ano lang ka ng trivia, no? Yes, Kasi si Tibo, I was there manggod sa Davao pag mugna gid anin sa Davao, pag-create sa foundation sa Davao. So kini si Tibo, isa ni siya ka American footballer. Yes. Sikat ni siya nga American footballer na dili siya Pinoy, no? Pero ang iyang mama ug papa na based kay mga missionaries man ni sila na, no? Yes. Based diri sa Pilipinas. So urag dito siguro na siya sa Davao siguro nagdako or ni na kay bitong bata pa siya ni kuyog siya sa iyang papa ug sa iyang mama. Tapos naa siya iyang kasing-kasing, no? Okay. Di ba iyang kasing-kasing nasa Philippines? Yes, oo. Mga Pinoy. So muna siya tung mo sa na yung pledge nag-put up siya og foundation na dito niya gibutang sa Davao City og muna para tabangan tong mga bata na naay mga facial or kining mga deformities sa maning cleft palate. Kablo din ka ana George. Nakadungog ko aning Tibo, yes, si Tibo, and of course I think gani kini si Tibo kay not just sa Davao, I think magnapo ni sila sa Manila kanang sa ilang foundation, no. Once again kining iyang parents na akong nahibaw-an gyud kining iyang parents is missionary nga diri sa Pilipinas, and then diri gid na murag dako siya diri gid sa Pilipinas pod no, before moving back to US. So mo na nga daw ing tabang natabangan pud ta diri sa usa sa mga beneficiaries usab ato ang mga kaigsunan sa Cagayan de Oro. So and kay di pud sa yon kagawad labi na kadtong mga again sa marginalized murag lisod kayo pag kining access sa operation, no, ang bayad palang daan ang pag-screening. So nindot ni nga kuan nga dunay mga foundations ngayon ani nga motabang usab sa atong mga kaigsunan, no. And of course karong bulana usab kagawad ato ang gisaulog, no, or ato ang kining suicide prevention month na lisgutanan nga medyo sensitibo apan kini present gyud sa ato ang community, no, na gini nga maong suliran sa ato ang komunidad. Isip usasab sa mga advocate nini kagawad, no, unsay mong mensahe labi na sa ato ang pagsaulog sa suicide prevention, no? Yes, oo. Ang suicide suicide. Bitaw kining mental health, no, kinahanglan jud nato ni siya i-address. Kay usahay kining naagi mga tao na biologically ilahang brain waves dili gyud nimo madala og storya. Ato alang dara is kita isip usa ka kining natay igsuon man or natay anak nga na showing signs of depression or na showing signs of kining anxiety, showing signs of kining yung mga dili kabalo ka nga dili niya usual na behaviors. Sudden change of behaviors. So isa na ni siya katimailhan. So we have to kining dili man nato siya kay kung dili nimo gusto kay usahay man good natay perception man good na pag-ingon ka nga pa-psychiatrist. Yes. No, na stigma. Stigma. So kung di man nimo ipa ato sa like kini mga counseling kay mingon ka na that's just part of growing up. Pero na siya signs na inana ang ato na lang diha is be there. Be there for your daughter, be there for your son, be there for your brother or for your sister, or be there for your imong bana o imong asawa
na niagi og kanang inana. So storyahon lang, storyahon. Pirmi i-assure lang pirmi or kining imo lang yung ipasabot. Di man usay I don't know kung ano ha ka ng patatanaw ng mga salida kanang usay ka ng kung imo ipasabot di na nun mo sabot no muspo na yun sa imo kay nganong imo silang butan. So ato lang dia is hindi bitang support lang gid na di mapud suportahan nimo nga suportahan nimo sa iyang gustong buhaton pero kining ano lang siya acknowledge na I understand you, it's okay, yes, anak lang bitaw no? Common psychologic, kani bitaw mga psychologist na mga ano na let me hear more about your ano di ba no? May ana. So ang Suicide Prevention Month, no? I don't know what is nganong September. Yeah. Kay naamagud na usahay sa climate or sa weather, no? Sa ubang nasod tungod kay bugnaw manggod ang September. So daghan kaayo ang urag anang down. Low ang kanang moral. No? Kay ang mo na ilang happy pill is yung sunshine manggod. Yes. So daghan I don't know ana. So mo lang to unsa ano to pagtabang sa mga kaigsuunan nga nag-undergo og mental health or mental health problems no. Naapod tay mga kining psychosocial hotline no sa katong gusto pod nga nay mga kasturya or katong naapoy bawaan nila nga naay no na di na nila makaya or di sila kabalo how to handle it. So natay psychosocial hotline numbers no nasa CSWD. Yes. So awareness lang pud ang atong kinahanglan and sa ano gyud mo boil down gyud na siya sa character formation sa usa ka tawo. So when you say character and value formation, so naagi dako nga responsibilidad ang mga ginikanan ani. So bata pa lang tun-an na nato ato ang anak nga ang kinabuhi dili gyud na pirmi kalipay. So life is naana siya mga ups and downs. Atong tun-an ang ato ang anak na yun aron nga pag they experience it themselves dili na kay sila kaayo na they would resort to something na to harm themselves. Dili pud maayo para sa ilaha. That's right. Yeah. And yes, life is beautiful. Bitaw. Daghan pa kay maayong butang anaa sa palibot. Kulang lang gyud ato ang appreciation but by the way, congratulations dayo sab no. Medyo I think sa mga nakalabay pa to nga mga semana ang successful usab kaayong walk for a cause ato ang CSWD pinagi usab sa atong psychosocial department or division no sa dinhi sa ato ang CSWD. Daghan nga mga organizations ato usab nga mga employees ug mga NGOs nga naga-suporta usab when it comes to awareness ug ngon man pagtabang ato usab sa adunay gisagubang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kagalingon. So mao na nga congratulations and kudos usab sa ato ang nagkadayang mga NGOs and organizations nga nagtabang labi na of course ato ang psychosocial department no. And yung makita karon no sa ato ang screen ang ato ang hotline numbers alang usab sa katong siguro nangita og avenue or nangita og safe space nga inyong kaistoryahan sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga problema. So pwede niyo event out ang anha usab sa ato ang psychosocial department og ana usab ang ila ang mga hotline numbers no mental helpline dira sa ato ang screen. Kining sa 911 una ni siya kanang tuan na gyud ano like sama ng
katong makakita og kining siguro adunay kuan no kining adunay commission, yes, commission yes, kining emergency response na gyud. oo, mental helpline mo ni siya tung pwede ka mag-teksturya. Yes. Or you can also contact 911 if kining to alang ma-connect ka nga to sa ato ang CSWD. They can also kuan usab. That's 24/7 no, 24/7 siyang hotline numbers nato kay naapod ato ang mga supports no sa from CSWD alang usab ni ana. Yes, so ano lang nato kay 24/7 ang ilahang hotline. Yes, 24/7. Ang kining naay ano sa kinibitang walk-in. Walk-in. Yes. Ato lang iklaro na naay walk-in na 8 to 5 sa CSWD. Yes. Pero ang ato ang hotline 24/7. Yeah. Open siya. Open. So, once again, thank you sab kay sa ato ang mga supports dinha sa ato ang psychosocial division sa ato ang CSWD sa kanunay nga pagdungog usab o pagpaminaw sa ngadto sa ato mga kaigsunan nga nagisagubang ang mga problema. With that, kagawad, ubay-ubay natag na tackle no, ilabi na ang imuhang gipaningkamutan sa ato ang or sa imuhang komitibang giawiran ang social services o uban pang mga programa nga imuhang gipaningkamutan sa 20th City Council. Siguro at this time imuhang mensahe, imuhang kung aduna kay dugang pahibalo ngadto sa ato mga katawan o mensahe sa ato mga kaigsunan ni Cagayan de Oro. Yes, so ang ako lang mensahe nung ani atak karon we are here nga aron nga mo serbisyo sa ato ang mga kaigsuunan no sa atong dakbayan, and we would always support as a member of the majority block of the City Council. We will support the programs and the projects of our City Mayor Clarex Uy kay mga programa na alang sa kaayuhan gyud sa ato ang katawan ug sa dakbayan. So sa pag-uswag kauban tauy. Daghang king salamat ato ang Assistant Majority Floor Leader at the same time atong Chairman sa Committee on Social Services kagawad Girly Balabas sa ikaduhang higayon nakauban nato dinhi sa inyong konseho karon. Mao kadto naglangkob sa ato ang programa inyong konseho karon. Sa ngalan lamang sa kinatibok ang Pues City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy ug man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero, kinin lamang si George Baco Santod sa sunod gayon mayong adlaw sa tanan.